Tulad po ng ating ina, siya po ay halintulad sa isang banga na may bitak. Ang mga ina po ay hindi po perpektong sinasabi, marahil may pagkakamali. Pero sa gitna ng kanyang pamumuhay, tulad ng inyong asawa o ng inyong ina, sa tulad po niya, ay ginampanan po niya ang kanyang obligasyon. Nagkaroon po sila ng 5 anak dahil po sa kanyang kakulangan o hindi perpektong ina, tulad po ng kwento ng may bitak na banga. Kaya tingnan po natin, kapatid, sa pananampalataya, 3 lessons mo dito. First one, may layunin ang bawat isa't isa, tulad po ng inyong mahal sa buhay. May layon po siya. Kung wala ang inyong ina, wala po kayong mga anak. Amen? Tandaan po ninyong mga anak, kung wala ang inyong ina, wala kayo sa ngayon na pinalalagyan ninyo. Kahit ba mga bata kayo, tandaan ninyo, ito ang layo ng inyong ina, siya'y naging mabuting ilaw at asawa sa inyong tahanan. Second one, huwag ikumpara ang sarili, may kanya-kanyang papel. Huwag mong ikumpara yung sarili mo, sapat lahat ay may kanya-kanyang talento, pero huwag po natin kailanman ikumpara ang ating sarili sa iba. Dahil kung ikinukumpara mo lagi yung sarili mo sa iba, kinukutya mo na rin po ang iyong sarili. Maging proud ka, hindi lahat naman ng mayaman ay matiwasay at masaya. Maraming mayayaman ay maraming problema. Minsan pa nga sila yung unang namamatay. Pero kapag mahirap ka at sakto lang yung buhay at masaya ka naman, mas mayaman ka pa doon sa literal na mayaman. Third one, pagtanggap, pagiging totoo. Pag tinanggap natin kung sino tayo, kasama ating mga sugat at pagkukulang, doon natin makikita ang tunay na ganda ng buhay na nanggagaling sa ating pagiging totoo. Kaya sa susunod na mararamdaman mong ikaw ay basag o kulang, alalahanin mo ang mga bulaklak sa gilid ng daan. Baka ikaw ang dahilan kung bakit sila namumulaklak tulad ng inyong ina. Kahit siya'y wala na, nagkaroon po ng bunga ang pagmamahalan ng inyong ama. Kayong mga 5 anak, sana kahit wala na ang inyong ina, masakit sa inyo dahil napakabata pa po ninyo. Wala na kayong masasandalan. Wala na kayong ina na magluluto sa araw-araw. Pero nandyan pa yung ama nyo. Huwag kayo sana maging pasaway sa inyong ama. Makinig kayo at mag-aral, ipakita ninyo kahit wala na ang inyong ina. Ipakita pa rin ninyo at ipadama ang pagmamahal ninyo sa kanila. Mag-aral at makinig kayo. Mag-aral kayo mabuti, makinig kayo sa ama nyo. Amen? O kayong mga anak, at sa lahat mula sa ating banal na Ebanghelyo, tulad dito na sinasabi, ang lahat na binigay sa atin ng Ama ay hindi ko iwawala. Sino po ang nagsasabi? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama na siyang lumikha ng langit at lupa.